talaga naman po itong K-drama. Nakakaaliw, nakakabaliw. Marami pa rin nalululong sa K-drama kahit na ilang oras panoorin para sa makita nila yung kanilang mga paboritong artista at ang kanilang mga paboritong lugar. This is not only true in the Philippines, but this is all over the world. May mga nag-critics nga na nagsasabi na this is already influencing how people behave, how people think, how people prefer things, no? Katulad nga na nasabi nito, Hallyu, yun yung Korean wave, no? From K-drama to K-pop, ngayon to K-bio, ibig sabihin yung literature. How Korea captivated the world. Paano niya hinuhuli yung mundo? Yung isip, no? Yung mga likes and dislikes. So, yun. Ano magagawa natin? Siguro mas mabuti pa pag-aralan mo paano na ginagawa to. After all, kailangan natin to sa Pilipinas, no? Paano natin paangatin ang ating maraming mahuhusay na artista, na mga singer, na mga manunulat. Paano ginagawa ng Koreans yun? Pati na rin sa pagkain, no? Paano na ginagawa? Punta tayo sa Korea. Halika, sama kayo. Ito po si Direk Boboy. Please share, like, and subscribe. Pork rules sa Korea. Sa mga hilig sa K-drama, alam na nila yon. And what a start! Nagsimula kami ng grupo sa O Punmi Jokbal Pork Trotters. Masarap talaga ang taba. Pero ang naging paborito namin doon ay yung spare ribs nila na binalot sa katakot-takot na cheese. Ang sarap. Winner! Clarify ko lang muna na nagpunta kami sa Korea ng mga taga Bentley Productions originally to have a feel of their film and media communications industry and to network with Korean producers, big or small. Kasama ko ang president ng Bendy Productions na si Marlene, ang vice president na si Cyrene, at si Rafi. Pero kasama rin namin si Iggy Ramos. Hindi lang siya isang matinding graphic designer, pero isang strong advocate ng Filipino cuisine. Kanya, kasama sa aming exploration, ang sumubok ng iba't ibang putahe. Ang bulgogi, siyempre. Ang kanilang street food.
Tumikim din kami ng simpleng manok sa isang district kung saan ang mga restaurants ay chicken lang ang nasa fare o pambato. Nauwi kami sa Jinmi Restaurant. Ang aking verdict, sa Max pa rin ako. O kahit sa mang inasal. 진짜? 진짜? Nagpunta rin kami sa isang kimchi factory kung saan pinasubok sa amin ang pag-handle ng kimchi. Pero ang prime goods silang binibenta doon ay seaweeds. Tourist na tourist ang attraction. Dinala rin kami ng aming guide sa Blue Tile Restaurant. At sinubukan namin ang kanilang pork backbone stew. May kasama pang blood sausage. Nagpunta rin kami sa isang popular Japanese-Korean fast food, ang Akinai Jemyeon Restaurant, isang noodle shop, isang udon shop. In between, pumaparoon kami sa kanilang mga heritage places. Nakipagkita kami sa mga production folks, sa mga producers, casting directors, at aspiring actresses. Pinilit ko naman na magpunta kami sa maliit nilang bookstore. Kaso, kokonti ang English books, kaya sa airport na lang ako nakabili. Tandaan natin, kahit hindi ka nanonood ng K-drama, culture is one of the powerful selling points in Korean films. Kanya nga, dumadagsa ang mga turista dito. Isa sa mga enjoyable moments ko sa trip na yon ay yung napadpad akong mag-isa sa isang maliit na cafe. Walang English ang signage tulad ng karamihan, pero pumasok pa rin ako.
walang katao-tao. Nag-order lang ako ng fried tofu at green tea. Sinamahan nila ng kimchi at crackers. Wow na wow. Wow moment sa akin yun. Enjoy kasi ako sa mga quiet places. Nagmo-morning walks nga ako doon at nagmumuni-muni. Nagmamasid na magagandang tanawin. Bago kami umuwi, nagpunta kami. Saan pa? Sa isang samgyeopsal place. Nagpunta muna kami sa Han River Restaurant. Pero mas hamak na masarap doon sa Goblin Restaurant. Supposed to be known for chicken and beer. Para siyang TGIF. Pero approved na approve ang kanyang samgyup. 대박. 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 Winner din. Napasobra nga ang kain ko. When you change the brown. Pwede na po ito. Again, as in any travel, marami akong napulot. Lalo na sa short education trip namin doon sa Korea. Tulad nga na nasabi ko, marami kang matututunan each time you travel. That was also true when we went to Korea. Marami kaming napulot kasi marami kaming nakilala, marami kaming napuntahan. Yang Hallyu, well, pwede nating tapatan yan tayo mga Pinoy. No? Kayang-kaya natin. So we can give our culture its emphasis, its prominence, lalo na yung pagkain. Lalo na ngayon na binibigyan ng pansin ng Michelin ang ating pagkain. So that's another opportunity. Pero until then, kamsahamnida!